Mga kapatid, magandang gabi, magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay sagot ko po sa tanong ni Sir Brian Saril. Galing pa po ang kanyang tanong mula sa New Zealand. At ang tanong po niya, sabi po niya, Sir Autorans, bakit po yung power steering, electronic power steering, minsan po ay bumibigat ang pagpihit ng manibela? Yan. Alam mo, Sir Brian, naging problema ko na ito noon, 2012. Itinanong ko rin yan sa Honda. At ito pong demo unit na ipapakita ko po sa inyo, nabili ko sa Honda. 2012 pa po yun. Naging problema ko na po yan noong araw. Itinanong ko sa kanila yan, idinemo nila sa akin kung ano ang nangyayari. At yun nga. Start ko na ang kanyang recording. Start! Sige, tanggal. So, tanggal na yung battery. So, alternator na lang tayo. So, right now, 13 volts. Lalagyan ko na siya ng load. Ilaw. High beam. Radyo. Globing TM pa. 25 pesos a day pa rin. Sakto, di ba? Create your wonderful world with the new Go Omni 25. Next. Only from Globe Prepaid. For DTI NCR permit numbers. Tay. So, sa ngayon, based on neutral comment is yung alternator hindi kaya yung load na binigay natin sa kanya. So there's something irregular dun sa dito lang. Pero hindi pa natin alam kung Dapat hindi siya mamatay, di ba? dapat hindi siya mamatay. Rick, may yan. Pero ititest pa rin natin Test natin. sa actual unit. Actually, sabi ko sa'yo, pagka medyo matagal mo na siyang nagamit sa gabi, talagang nag-aabono na ng gusto yung battery. Maganda yan sir, na-interview ko namin. At least yung na-experience mo, makakita. Ito ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit bumibigat ang manibela nitong mga electronic power steering. May pagkakataon. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon. Ito po yan. Mga kapatid, since electronic power steering, yung ating gamit, no? Tapos meron niyang motor na iyon yung nagiging power assist dun sa ating rack and pinion. Hindi katulad ng mga hydraulic, so the more na umiikot yung engine mo, tapos paiikutin niya yung steering pump, yung pressure naman na nung mga fluid na yon ay pupunta doon sa rack and pinion at parang nagtutulakan silang dalawa doon. Kaya lumalambot ngayon yung ating rack and pinion. Dito naman sa electronic power steering, ang talagang nagbibigay ng power assist dito ay yung steering motor. Ngayon, siguro nakukuha nyo na kung ano yung ibig kong sabihin. Kapag bumababa yung kuryente, yung current, yung amperes, doon mismo sa ating sasakyan, doon sa system, no, doon sa electronic system, sa electrical system ng iyong sasakyan, pwedeng maapektuhan po yung lambot at tigas ng inyong power steering, ng electronic power steering. Tulad nito, hindi pa to umaandar, mabigat po talaga, halos hindi ko mapihit, oh. Teka, nag-lock. Tapasok ko yung susi, maingay kasi. Ayan, mabigat talaga. Halos hindi ko mapihit. Kaya mga kapatid, kung halimbawa, bumabiyahe kayo at biglang namatay ang engine nyo, hindi mo talaga mapipihit to. Or nasira ang alternator nyo, nawalan ng magpapatakbo doon sa steering nyo, definitely mamamatay din ang engine nyo dahil ito'y di gasolina. Nako, mga kapatid, bibigat talaga ng mabigat na mabigat kasi walang power assist. Power assist po kasi yung motor na yon. Ngayon, paano po nangyayari yun? I-start ko ngayon yung engine. At malalaman natin kung bakit tumitigas or bumibigat ang pihit natin sa manibela kapag naka-electronic power steering kayo or EPS. So, nandito yung tester ko at isinaksa ko siya dito sa may cigarette lighter tapos kumuha ako ng ground dito. Ngayon, i-start natin mga kapatid, titingnan natin kung ilan na makukuha nating voltahe dito. Okay. So, yan po. Nakakuha tayo ng 14.2 volts. Nakuha natin yan. Dahil nga nagkakarga naman ng maganda yung ating alternator. So dahil sa medyo nabawasan, nung pag-crank mo ng iyong starter, malaki yung ilalabas na kuryente ng iyong baterya. So ngayon, ang mangyayari, hahabulin nung, alternator mo yon para maikarga, kaya tumataas yung karga niya. So the more ngayon na nag-i-stabilize, na ibabalik niya na yung charge doon sa battery na nauna natin, nung pag-crank natin, bumababa naman yan. Ano ang koneksyon
nitong kuryente na to, nitong voltahe na to sa pagtigas ng ating power steering. Ito po, ang steering motor, kailangan niya ng malakas na voltahe at kailangan niya ng malakas na kuryente. Ngayon, kadalasan tumitigas po ang ating steering pag nagsabay-sabay na lahat yung gamit mo ng iyong mga electronic or electrical components dito sa sasakyan. Halimbawa, nag-headlight ka na. Kaya nga po ito, pinalitan ko to ng LED. Kasi po, nung ito ay hindi pa LED, tuwing magagana yung aircon ko, nagpi-flicker yan. Kaya yung mga may mga po dyan, tignan nyo lang po. Kung kayo yung mga naka-halogen headlights, kapag ka po gumagana yung inyong aircon, mag-on and off yan, makikita nyo, nagpi-flicker din yung ilaw nyo kasi nag-aagawan talaga ng kuryente. Tapos, bubuksan ko nga yung aircon, totodo ko na. Ayan, nakatodo na po yun. Pansinin nyo po ulitin ko Ayan, naka 14.2. Pagbuksan ko yung aircon, biglang bumagsak ng 11.9, no? So doon pa lang makikita nyo, nagkukuhanan sila ng kuryente, nagkukuhanan sila ng voltahe. Pagaganahin ko pa ngayon yung wiper, ilalagay ko sa pinaka high speed. So ayan na po, naging 13 na lang siya. Ngayon mga kapatid, kung halimbawa po umuulan, naka-high beam ako, yan nga, kasi ito naman ay LED na kaya hindi na masyadong gagamit na at kakain ng kuryente. Mga kapatid, kapag pinihit ko ngayon, itong aking manibela, pag pinihit-pihit ko yan, mapapansin nyo po kumakain ng kuryente. RJ, makikita ba to? Ayan, nakita nyo, 12.1 na lang. Tapos, mga kapatid, bumabagal yung aking wiper. Ayan, 12.7. Yan, bumagal na. Hindi ko ginagalaw yan, pero nasa high speed po yan, So, pihit ako ng pihit ngayon. Kung halimbawa, nagmamaneho ko, ayan tingnan nyo, Darating po yung time na halos nauubos na yung laman ng baterya dahil nga po sa kapipihit ko ng manibela. Halimbawa, nasa zigzag kayo. Okay, pag ganyan-ganyan kayo. Okay, traffic kayo, paliko-liko kayo. Tapos halogen pa yung headlight niya. Pansinin nyo, bagal na ng wiper ko. Ayan na po, medyo mabigat na po yung manibela ko Medyo mabigat na siya. Tingnan nyo wiper Tapos dito ang nangyayari pa po, humihina yung busina. Tingnan nyo wiper ko, bagal na Ayan na, bagal na So mapapansin nyo, habang pinipihit kayong manibela, bumabagal din yung wiper. Ang charge po ng aking battery ay 12.33 na lang. Ayan, 11.91. Kaya may pagkakataon, yan po, mabigat na yung manibela ko, pagod na ako. Ayan, pagod na ako. Tapos nagbabago na rin yung idle ko. Ayan. Pag binitawan ko to, hindi ko na pinipihit, bibilis na yan. Ayan. Bumilis na po. So dito po, ipinapakita lang natin na kapag ginagamit nyo ang inyong power steering, electronic power steering, talagang kumakain po yan ng malakas na kuryente at voltahe. Tingnan nyo po. Lalo na kung lumiliko kayo, ayan, siyempre kung yan ay circle, ayan, sumasagad talaga yung pihit nyo, ganito po nangyayari, ayan, bumaba na siya. At habang bumababa po yan, bumibigat yan, ayan. Bigat na po ito. Ayan, kita na. So, pagka ganyan ang sitwasyon, yung battery mo, nag-aabono na. Kaya yung battery mo, abono gabi-gabi, abono araw-araw, wala pa isang taon, nagpalit na ako ng battery. Kasi nag-aabono na yung battery. Balik ko na. Tayin ko aircon. Tayin ko ilaw. Tignan nyo, pumasok 14.29, no? Kaya na bumabagsak tayo ng 12 volts. Ngayon mga kapre, ganun po ang mangyayari. Halos karamihan po ng mga sasakyan ngayon ay naka-electronic power steering na po talaga. Yun na yung mga gamit. Ngayon, the more na pinaliliit mo yung kotse, karamihan yung mga maliliit na kotse, lumiliit din yung alternator, lumiliit yung kanilang battery, pinaliliit lahat yan. Pero yung electronic power steering, yung motor nun, hindi mo pwedeng basta paliitin yun.
Kaya ang nangyayari, minsan talagang kinakapos po siya sa kuryente at kinakapos po siya sa voltahe. Ito po, experience na to, actual experience na to. Kasi yung iba namang mga sasakyan, wala namang problema, lalo na yung mga naka-hydraulic power steering. Pero mula nung nagkaroon nga ng mga electronic power steering, ay yan na yung mga naging problema. Kaya yung iba, naglalaki sila ng battery. Ito kasing original na battery nitong mga ganitong Honda City, wala pa tong 1SM eh. So ito, nagpalit na rin ako ng 1SM, medyo lumaki na ang battery nito. Ngayon, para ma-compensate ko yung nawawala dito kapag pinipihit ko, mga kapatid, nagpalit ako ng LED talaga. Kasi pag ito naka-halogen, ako po, sa gabi, hirap talagang mabigat. Kasi malakas kumain ng kuryente yung halogen. So syempre, naka-ilaw ka, naka-aircon ka, yung inilalabas ng alternator mong kuryente at voltahe, halos doon na lang, sinusupply niya doon sa halogen. Kaya doon nga yung mangyayari, tingnan nyo po yung mga nyo, kapag naka-halogen headlight kayo, ting gumagana yung aircon nyo, may flicker yung yung bombilya, yung ilaw niya. Ewan ko kung na-resolve na yun nung iba, pero ako po, para ma-resolve ko yun, nagpalit ako ng mga LED, mga LED na headlights. So, pwede ring magpabigat ng manibela, yung ikot ng manibela, yung malambot mong gulong. So, the more na malambot yung gulong mo, mahirap yung iikot, tapos mahihirapan din yung motor mo, at the more naman mahihirapan yung motor mo, kakain din siya ng kuryente, kakain siya ng voltahe, at yung magpapabigat din po yon ng pagpihit mo ng iyong manibela. Kung nakakalbo na yung mga gulong nyo, ayan, nagpapabigat din po yan ng pagpihit ng manibela kasi talagang lapat na lapat siya doon sa sa semento kasi kalbo na eh. Kapit na kapit siya doon, mabigat po talagang ikutin. Kaya nga minsan magugulat ka pag palit mo ng bagong gulong, uy, gumaan yung manibela ko. Yan po yung talagang mararamdaman nyo. Ngayon, pag wala din sa alignment yan, kapag wala sa camber yan, ganun din, mabigat din ang ikot ng manibela. So isa rin po yan sa nagiging cause kung bakit bumibigat ang ikot ng manibela. At tandaan nyo po, kapag ka nagkaroon ng puwersa na labanan doon sa gulong pa lang, bibigat ang inyong manibela. At kung naka-electronic power steering kayo, magkokosyon para kumain din niya ng kuryente kasi nahihirapan din yung motor nyo. So, isa po yon, sasagot ko po kay Sir Brian. At sana po makatulong po ako sa inyo. Ngayon, kung nagpalit kayo ng malapad na gulong doon sa kotse nyo, ang epekto po niyan talagang bibigat yung pihit nyo ng manibela. Ngayon, kung naka-halogen lights kayo, magpalit kayo ng LED kasi nga napupunta halos yung kuryente doon sa halogen lights nyo. Ngayon, kung meron pa kayong idinagdag na ibang mga electronics, electricals doon sa loob ng inyong sasakyan na kumakain ng kuryente, sigurado aagawan niya yung kuryente na pumapasok doon sa electric motor, sa electric power steering, doon sa electronic power steering or EPS. Ito yung kay Sir Jasper, taga Pangasinan. Galing na to sa ibang shop, niretoke namin. Kasi nga, ang gusto ni Sir Jasper, yung mga gawa namin. Yun nga lang, sa pagretoke kasi namin ito, akala ko minor lang. Hindi pala pwede. Talagang ito, pinalitan ko lahat. Yung pangharapan, yung suspension, pati dito sa likod. Yung differential po nito ay naka-Pajero na po yan, naka-LSD at disc brake na po. Ayan, bagong repace din namin yan. So binubuo na namin to, hopefully by Saturday, mapaandar na namin. Kasi yun lang naman kulang dito sa panglikuran, sa differential. So dati na rin itong nagawa kasi. Kaya nga ito may stepboard na. Niretoke ko na lang din to. Kasi mga kapatid, naka 33 na gulong yan 33. So ang stepboard niya dati, isang diretso yan. Yan, isang diretso. Syempre ang hirap. Paano ka aakyat yung pasahero? Hindi naman ganun katangkad yung asawa ni Sir Jasper. So nagreklamo. So dinala dito. Sabi ko, okay naman, maganda sana yung gawa, maganda sana yung tirada ng stepboard, kaso mataas talaga. Kaya ako, ang ginawa ko na lang para magamit pa rin yung dati, ito, gawa ko na po yan, nilagyan ko nito. Yan. Kahit paano, hindi na siya mahirap akyatin. Diba? Ayan, pwede na, pati si Sir Jasper doon, kaya na niya. So ito, naka 33, inalis ko na rin yung body lift niyan. Dahil ang body lift yan, inalis ko. Pati yung mga tubo na mga nakalagay dyan, pinag-aalis ko po yun. At ipapakita ko sa inyo yung harapan nito. Doon po sa nag-message po sa akin na kung pwede niyang bilhin yung mga suspension arms na tinanggal dito, hindi po pwede. Kasi pinagwe-welding na po yun. Ipapakita ko po sa iyo, baka po kasi magtampo ka sa akin. Ipapakita ko po sa inyo
kung ano ang nangyari doon sa mga suspension parts nito na kaya hindi ko na rin po talaga ma-i-offer sa iba na magamit nyo. Ito po kasi pinalitan ko na po talaga to ng double wishbone suspension. Ayan. Kung mailalapit ni Sargento yung camera niya, double wishbone na po yan. Isusurin naman po kasi yan. Yan. Kaya po ngayon na napakahigpit talaga ng vehicle inspection, kapag may makita silang mga ganito, katulad nito, welding yan. Oh. Tapos nilagyan ng tornilyo na maliit. Ito, tornilyo niyan, ayan. Yan. Ito pa. Ayan. Naka-welding na lang yung ulo doon, no? At kitang-kita yung yung siwang ayun, no? Tignan niyo yung siwang, no? Yan, no? Yung mga ganyan, pag nakita ngayon yan ng LTO, vehicle inspection, naku, hindi to palulusutin. Yung mga welding na ganito. Tignan niyo po yan, no? Para makuha ko yung tie rod dito, ginrinder na namin to eh. Tinanggal namin yung tornilyo kasi naka-welding. Pati dito. So ito po, yung integrity ng suspension na to, hindi ko po ma-i-offer. Hindi ako sigurado. Yung upper arm, pwede pa. Itong mga torsion, pwede pa, wala namang nabago. Except yung torsion bolt nito, wala na, hindi na rin pwede. Yung patin torsion, ano tawag doon? Yung half moon. Naka-welding na rin eh, oh. Pinelding na rin po ito eh. Ayan, oh. So, ito mga to, hindi na to ma-i-offer. Yung integrity ng mga tornilyo na ginamit dyan, hindi ko na po ma-i-offer yan. Kasi hindi naman talaga ito yung tornilyo niyan eh. Ngayon, nilakihan nila yung butas nito at naglagay sila ng ibang tornilyo. Kaya i-welding na nila dito. So, para sa akin, hindi ko na ito ma-i-offer. At mahigpit po kasi ang vehicle inspection ng LTO. Kung magse-set up ka, dapat yung talagang tamang setup. Dahil mahigpit po ang vehicle inspection ng LTO. Kahit konting leak lang ng langis ngayon, doon sa inyong makina, nako, hindi po makakapasa yung mga ganyang mga leaks ng mga langis na yan. Hindi po yan makakapasa, mga kapatid. Tatandaan nyo po yan. Bago kayo magparehistro, ipaayos nyo yung mga tagas-tagas ng mga langis na yan, mga kapatid. Ipaayos nyo po yan. Ito na po, yung bagong cylinder head ng Pajero Exceed, yung 4M40 na engine. Ito po yung kanyang bagong cylinder head. Sarap buuin ito, sabi ni Kuya Larry. Talagang, ayan, tignan nyo, pantay na pantay. At wala pang daan ng torno. Ayan, makinis na makinis. Kasi kapag ka pina-replace na, makikita nyo yung daan ng torno, merong ganun eh. Kaya malalaman nyo po, kapag po kayo ay bumili ng sasakyan at nagpa-top overhaul kayo, at ibinaba yung cylinder head, at may nakita kayong daan ng torno, yung talim, meron pa ganun, no? Ano na yun? Na-replace na yun. Nag-top overhaul na yun. Ngayon, ito yung palatandaan na hindi pa yan na torno. Yan, napakakinis po. Wala pa po siyang bahid ng daan ng talim ng torno. Ngayon, bakit ko po sinasabi sa inyo, mga kapatid? Yung po mga original na 4M40, kahit sabihin mong local na nabili nyo yung Pajero nyo dito noon at nabili nyo yung sa Japan, tulad nga po nitong nakakabitan nito, Japan na galing po sa Japan to, yung mga converted nung araw galing na Subic. Kapag po 4M40 ang engine, yung kanya pong cylinder head block ay tinatanggihan po ng halos 90% ng mga machine shop. Kasi nga po, yung original na cylinder head na yon, may material, may metal na nandito, dito wala na ako nakikita na hindi kaya ng talim ng torno. At kapag ka po dumaan doon, yung talim ng torno, napakamahal daw po nung talim ng torno na yon at kayang-kayang sirain nitong metal na nasa cylinder head na yon. Doon sa sinasabi kong material na yon na hindi kaya ng talim ng torno. So sabi nila, mas mahal pa yung talim ng torno kaysa sa singil nila sa replace ng cylinder head. Kaya tinatanggihan po nila. Ang kagandahan lang, itong mga 4M40 na engine yan, may mabibili ka pong cylinder head na kumpleto na. May barbula na, bago lahat siyempre, bago pati valve seat niyan, valve guide niyan, ang valve seal niyan, kumpleto lahat. Isasalpak mo na lang. Ayan mga kapatid, tignan nyo. May bigat lang. Kasi malaki. Hanggang dito sa ibabaw. Pati yung camshaft nito, kumpleto na po yan. Yan, ito yung camshaft. Tapos nandun yung baso-baso, nandun yung pitya. Di siyempre, doon sa loob ng barbula na yon, nandun yung valve seal. Sarento, makikita ba? Ikot ko ulit ayan. So ayan, bagong-bago. Sir Jojo Jesuitas at Ka Cristina. Ayan po, ito na yung inyong bagong cylinder head
isasalpak doon sa Pajero. Pakita mo, Sargento, yung Pajero. Ayan, diyan po isasalpak. At ang aming usapan ni Sir Jojo Hiswitas, lahat ng mga host na nakikita ko doon, Sir Jojo, papalitan natin ha. Kasi napaka-importante. Pati yung heater, aanuin na natin yan, naalisin na natin yan, i-condemn na natin yan dahil pinagmumulan pa yung mga singaw ng tubig doon, yung mga leak ng tubig doon. Aalisin na natin yan, hindi mo naman ang kailangan ng heater dito. Tapos, ito po, kompleto na rin po yung ano nito, yung pyesa nito para mabubuo na to ni Kuya Larry. Nandito na rin po yung original natin na cylinder head gasket. Ayan po, original po yan, Mitsubishi yung kinuha natin. No? So, ito na yung cylinder head gasket. Saktong-sakto po yan dito. O yan. O yan mga kapatid, saktong-sakto yung ating cylinder head gasket. Ngayon, may nakikita kayo yung mga ganito. Ayan, palatandaan po yan ha. Yung iba butas. Dapat nga sana isa lang to eh. Kaya bukas hahabulin ko to. Baka pwedeng ang ibigay sa akin yung isang uka lang. Ito kasi dalawa na eh. So ibig sabihin pagka ganito, yung na-top overhaul na eh, pangalawa na eh. Medyo makapal kasi ng konti yun. So pag pangatlo to, mas makapal yun, doon sa isa lang ang butas. So ito, pangalawa na to, i-check ko lang muna. Baka mamaya nagkakamali po ako ha. Doon sa mga magagaling dyan, i-check lang po natin yan. So, pipiliin ko kung meron yung isang uka dito, yun yung kailangan ko dahil ito bagong-bago po kasi yung aking cylinder head. No? Yun po yung sa mga gasket. Kapag ka nakadalawang replace na kayo, huwag kayong bibili ng isang butas lang. Manipis yun. So, dapat kailangan mo yung may dalawang butas o may tatlong butas. Depende kung ilang replace na yung inyong cylinder head para medyo makapal yung cylinder head gasket na inyong magagamit. Yun naman po ay factory made po yun. Factory ang gumawa nun, kaya saktong-sakto po yun. Hindi yun yung pagdodoblihin nyo yung mga gasket para lang masabi nyong makapal. Okay, Sir Jojo, tuloy-tuloy na po tayo dito sa Pajero kasi kanina lang po ito dumating. At meron pa akong isang pyesa rito, RJ. Pakiangat mo nga itong rebuilding kit. Meron kasi kaming ino-overhaul na Altis. Kaya lang, hindi pa dumating yung molded piston. Ang Altis po kasi dalawa ang kanyang kit. May molded piston siyang hiwalay, tapos kasama pa tong rebuilding kit. Eh ang problema, hindi pa dumating yung molded piston, kaya hindi ko pa sinisimulan yung Altis na yon. Gusto ko, pag kumpleto na yung aking rebuilding kit, saka ko pa lang yun sisimulan. Okay. Sana po mga kapatid, nakakatulong po yung aking mga vlog sa inyo. Sa mga medyo hindi po satisfied or hindi po bumibilib sa atin, huwag po kayong magagalit sa akin. Yung sa akin naman po, makatulong o hindi makatulong, basta ako laging friendly po para sa inyo. Kung meron naman po kayong kailangang itanong nyo po sa akin personal. Puntahan nyo po ako sa aking FB page. Puntahan nyo rin yung personal kong FB, Randy Uzi de la Merced. Sana po nagugustuhan nyo yung mga videos ko. Pakishare nyo na rin po para kung sa tingin nyo makakatulong sa ibang tao ay marami po talaga matulungan. Maraming salamat po sa inyo at magandang gabi, magandang araw, magandang umaga po sa inyong lahat.